Sa magandang araw po sa ating lahat, purihin ang Panginoon muli sa ating pong programang ito, ng online Bible Study. Salamat po sa magandang pribilehyo na tayo ay muling sama-sama sa ganitong programa. At naniniwala po tayo na ang Diyos ay mayroong ginagawa sa ating mga buhay at ang Diyos ay nagsasalita sa ating kapanahunan sa pamagitan din ng kanyang mga lingkod. Kaya pagpalain po ng Diyos ang mga bumubuo nitong programa, mga lingkod ng Panginoon na nagagamit, pagpalain po kayo ng Panginoon at sa ating po mga iba't ibang mga jails dito sa Pilipinas na involved sa programang ito, ating mga jail warden, mga jail officers. Salamat sa kanila po sa pagkakataon na tayo nagkaroon ng ganitong programa. Kaya purihin ang Panginoon. So bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hilingin natin ang patnubay ng Diyos para tayo ay bigyan ng malinaw na kaisipan para maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kung nakita namin Diyos, Panginoon naming Ama, pinupuri ka namin at pinasalamatan, O Diyos, sa napakagandang pagkakataon muli na kami, O Diyos, ay nagkasama-sama sa programang ito. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw, Diyos, muling mangusap sa amin at gamitin niyo, Ama, ang iyong paglingkod na magbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa at bigyan ng maging malinaw, O Diyos, ang mga mensahe mo na nais mong iparating sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pagkakataon nito at naniwala kami na Ikaw, Panginoon, ay mamungusap ngayong araw na ito at ang iyong mga anak na ito, Lord, ay mapalakas ang kanilang buo, ang kanilang loob, ang kanilang pananampalataya para lalo kang maglilingkuran at sasampahin, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan at katapatan. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos at ating pong nais ko pong ibahagi sa inyo. Tatagpuan po natin ang ating teksto sa John chapter 1, chapter 10, verse 27 to 28. At mababasa po natin dyan sa ating screen ang sinasabi po ng aklat ng Juan. Yan. Verse 27 to 28. So, ganito po ang nakasulat. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Yan po ang salita ng Panginoon. Ating po pagkulay-kulayan ngayong araw na ito. Ito po ay pinamagatan natin ang mga mananampalatayang nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoong Jesus. Yan. So, yung mga mananampalatayang nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoong Jesus. Napakaganda po yan na ang mensahe na nais parating ng Panginoong Jesus sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya dahil po mismo ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita dyan. At alam naman natin, ang mga alagad, ang kadalasan ng Kanya pong kasalumuha at yan po ay sa lahat ng mga nananalig, mananampalataya sa Kanya, mga disipulo niya, ay yan po ang binitawan niyang salita. So, may pagkakakilanlan po na pinapakita ang Panginoon Diyos kung sino yung mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga ayon dito sa verse na ito. Yan. So ulitin natin ang basa. Sabi, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. So ang ating Panginoong Hesus, ayon dyan sa verse natin, siya ay tumatayo bilang nagre-represent bilang ating dakilang pastor. Yan, dakilang pastor. At ang mga tupa naman ay nire-represent naman din dyan sa mga mananampalataya. Ayun po dyan sa ating pong tatalakayin. So napakaganda at mayroon pong pagkakilanlan kung sino yung mga mananampalataya nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoong Hesus. So may mga bagay po dyan na sinabi ang ating Panginoong Hesus. Sana po, isa ka o tayo ay kabilang talaga dyan sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Una, ang mga nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon
ay yung mga nakikinig sa kanyang tinig. Yan po mga kapatid yung nakikinig sa tinig ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang dinina ng ating Panginoon na siyang mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nasa ilalim ng kanyang patnubay. Kaya kung tayo ay nakikinig, totoong nakikinig sa mga salita ng Panginoon, dinidinig natin ang tinig ng Panginoon, ay sigurado na isa tayo sa tinatawag na nasa ilalim ng pangalaga ng Panginoon. Nasa pangalaga ka ng Panginoon, kapatid. Kaya dapat kung ikaw ay nasa pangalaga ng ating Panginoon, dapat kabisado mo, pamilyar sa iyo, ang tinig ng Panginoon. Kasi po, ang mga alagad, ang mga mananampalataya, dapat pamilyar sa atin ang tinig ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, na sa mundong ibabaw, marami kang tinig na maririnig. At wala tayong ibang pakinggan sa buhay na ito, ay kundi mismo ang tinig ng ating Panginoon Hesus. Ang tanong, kumusta? Pamilyar na ba sa iyo ang tinig ng Panginoon? Kabisado mo na ba ang tinig ng Panginoon? Kapatid, kung tuloy-tuloy kang nakikinig sa mga aral na itinuturo ng Biblia, siguradong pamilyar na sa iyo ang salita ng tinig ng ating Panginoon. Bakit? Ang Panginoon Hesus ay nangungusap, nagsasalita hanggang mula noon at hanggang sa panahon ngayon ay sa pamagitan lamang ng Biblia, sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay tuloy-tuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon, makakabisado mo, maging pamilyar sa iyo ang tinig ng Panginoon. So may mga magandang tinig ang Panginoon. Sa panahon ng tayo ay naguguluhan. Sabi sa Biblia, huwag kayong mabalisa. Mismo si Jesus sabi, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay isa sa tinig ng Panginoon na sinasabi, pag dumarating ang mga kaguluhan, dumarating ang mga problema, kung ikaw ay mananampalataya, nandiyan ang Panginoon na nagsasalita. At sinasabi niya, huwag kang mabalisa na. Manalig ka sa Diyos at manalig ka sa akin. Pag ikaw ay hirap na, pagod na, pagal na, at gusto mo nang sumuko sa kalagayan ng buhay mo, ang Panginoon ay nagsasalita uli at nagpapanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan sa inyong mga pasanin, at pagpapahingahin ko kayo. Yan ang tinig ng ating Panginoon. Kapag dumarating ang panahon na tinutukso tayo ng demonyo o ni Satanas, nagsasalita din ang Panginoon at sabi niya sa kanyang mga salita, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang salita ng Diyos, ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nagsasalita ang Panginoon kapag dumarating yung mga nakakatakot na mga bagay sa buhay natin, at minsan natatakot na rin tayo sa mga sitwasyon sa buhay natin dahil may mga bagyo sa buhay na dumarating sa atin. Ngunit ang Panginoon ay nagsasalita muli at sinabi niya, kailiit naman ng iyong pananampalataya. Nandyan ang tinig ng Panginoon, kapatid. Kailangan mo lang manatili ka sa pangangalaga ng ating dakilang pastor na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Masarap pakinggan ang tinig ng Panginoon. Huwag kang makinig sa tinig ng sanlibutan. Huwag kang makinig sa tinig ni Satanas. Dahil ang tinig ng sanlibutan, pwede kanyang ilalayo sa Panginoon. Ang tinig ni Satanas ay dadalhin kanya sa lahat ng mga bagay na parang akala mo maganda, pero sa bandang huli, ikaw ay mapapahamak. Manatili ka sa tinig ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Lahat naman nakakapakinig dyan, sana pamilyar natin ang tinig ng Panginoon. Paghabang tayo patuloy na nakikinig at nag-aaral ng mga salita ng Panginoon, laging naging malinaw sa atin ang tinig ng Panginoon. Pag dumarating ang kagipitan, ang sabi ng Panginoon,
Si Yahweh ang ating kanlungan sa panahon ng ating kagipitan. Pag sa panahon na tayo ay parang nag-iisa, dumarating ang kalungkutan, dumarating ang puwet na tayo parang wala nang kakampi. Pero sinasabi din ng Panginoon sa atin na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Nandyan ang Panginoon, kapatid. Kaya sa kalagayan mo ngayon, kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon, makinig ka. Laging nangungusap ang Panginoon sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkakataon ng iyong buhay. Kaya ang tunay na nasa pangalaga ng Panginoon, nakikinig ng kanyang tinig. Amen? Nakikinig ng kanyang tinig. Kaya huwag sayangin yung tuloy-tuloy na ganitong programa habang ikaw ay malinaw pa ang iyong pandinig. Huwag sayangin ang pagkakataon na makinig sa tinig ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng totoong pananampalataya. Ayon sa Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At sa pakikinig kapag may nangangaral tungkol kay Kristo. Kapag may nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya habang ikaw ay nakikinig, marami ka nang napupulot ng mga aral ng Panginoon, mga mensahe ng Panginoon. Kaya sa araw-araw ng iyong buhay, hindi ka na matatakot, hindi ka na mag-alala, dahil alam mo, nandyan ang Panginoon at kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Pangalawa, sabi ng Panginoon, kilala mo sila. Ang mga nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon ay kilalang kilala ng Panginoon. Kaya kapatid, kilala ka ng Panginoon. Ang buong detalye ng buhay mo, nung ikay na nampalataya sa Kanya, kilalang kilala ka na ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Jesus, alam niya ang ating buhay. Walang maililihim sa Kanya. Ano man ang kalagayan mo, laman ng puso mo, laman ng isip mo, kinikilos mo sa araw-araw, pagsasalita mo, pamilyar na pamilyar ka ng Panginoon. Kung may pagkakataon naging masuwayan tayo, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Kasi kilala niya tayo. Praise the Lord. Dahil mayroon tayong dakila pastor. Kami mga pastor na nagtuturo, nangangaral ng salita ng Panginoon, hindi kami all-knowing. Hindi namin alam ang lahat ng bagay sa ating buhay sa bawat tinuturuan namin. Pero itong dakilang pastor na ito, siyang nakakaalam ng buhay mo. Lahat ng pangailangan mo, alam na alam ng Panginoon. Eh di ba napakasarap na isipin na ngayon, ikaw ay kabilang na sa kanyang kawan, nasa pangalaga ka ng Panginoon. Kaya huwag ka nang umalis. Manatili ka sa pangalaga ng Panginoon. Dahil alam niya ang buhay mo. Alam niya kung ano ang magandang bagay para sa iyo. Alam niya kung ano ang mga problema mo. Alam niya kung paano niya tutugunan ang ating pangangailangan. Kasi kilala tayo ng Panginoon. Hello, kilala ka ng Panginoon. Kaya napakaganda na sa oras na ito na may parating sa atin ang mensahe ng Panginoon. Na itong Panginoon, ang ating dakilang pastor, ay siyang nandyan na totoong nagmamalasakit sa atin, nagmamahal sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ilapit mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa iyo. Ang totoo talaga nagmamalasakit. Alam po ba nyo, kung kami, mga lingkod ng Panginoon ay hindi kami pinagmalasakitan ng Panginoon, hindi namin magagawa magmalasakit sa inyo. Pero dahil yung puso ng Panginoon ay nilagay na rin sa puso namin, kaya nandun yung
malasakit namin. Ang abutin kayo, ipaabot sa inyo ang mga salita ng Panginoon. Para sa gayon, malaman natin na once na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, sure na nasa ilalim ka ng pangangalaga ng Panginoon. Pangatlo, ang mga nasa pangangalaga ng Panginoon ay sumusunod sa Kanya. Hindi lang nakikinig, sumusunod sa Panginoon. Ano ang sinusunod ng mga nangalaga sa Kanya? Siyempre, yung sinasabi niya, ang mga salita ng Panginoon. Kung ano yung instruction, ano yung utos na ibinigay sa Kanya, ay dapat susunod. Kasi ang tunay na mga mananampalataya ay dapat lang sumunod sa mga utos niya. Sabi niya, dapat tayong sumunod. Kasi ang tunay talaga na nakikinig, yung marunong sumunod. Kasi kung nakikinig ka at di ka sumusunod, hindi totoo nakikinig ka. Kaya ang application ng tunay na pakikinig ay ang pagsunod. Ibang pagkakataon sa kwento ng Biblia, mayroong willing na gustong sumunod. Pero minsan hindi nila iniisip na maayos yung desisyon nila. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, may mga ugad na, may mga lungga ang asong ubad. Kung itang tao, wala man na mapapahingahan. Makabasa ko sa Biblia yun. May pagkakataon, mayroong mga volunteer na gustong sumunod sa Panginoon. Pero pinagsabihan din sila ng Panginoon. Kailangan po natin pag sumunod po tayo sa Panginoon, ay tiyakin talaga natin yung ating mga desisyon sa pagsunod sa Kanya. Sabi ng Panginoon Jesus, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang ating mga utos. Kaya sa ating buhay, ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon, sometimes nahihirapan po tayo kasi may mga kanya-kanyang kalooban. Pero kapatid, para mas madali mong masunod ang kagustuhan ng Panginoon, ang mga utos ng Panginoon, magpasakop ka sa Panginoon. Yung kalooban mo ay ipasakop mo sa kalooban ng Diyos. Para hindi ka mahirapan. Kasi nahihirapan sometimes tayo sumunod sa utos ng Panginoon. Dahil yung gusto natin minsan ang ating nasusunod. Kaya piliin natin ipasakop ang kalooban natin sa kalooban ng Panginoon. Yan po. Kaya sabi ng Biblia, mamuhay kayo sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang at hindi nyo sinasagawa. Pinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Kaya ano man yung napapakinggan natin dito sa pangaral ng salita ng Panginoon, sana po, may live na natin ito. Para sa gayon, mag-asa yung araw ng ating pamumuhay. Umiwas na tayo sa mga masamang gawain. Layuan natin ang anumang mga manigatibong pamumuhay at sundin natin kung ano yung nakakapagbibigay ng kasiyahan, kaluguran sa Panginoon. Yan po yung bagay na ipinapakita sa atin ng Panginoon. At ang pinakamaganda kapag ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon. Lastly, panghuli, sabi, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak ni maagaw sa atin, makaagaw sa aking kamay. Kaya kapag ikaw ay nasa pangalaga ng Panginoon, napaka-secure, napakatiyak ng iyong buhay dahil ikaw ay mayroon ng ibinigay sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. At yan po ang nakalaan sa mga nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon. Mayroong buhay na walang hanggan. Ang buhay natin sa mundo, may hangganan, may katapusan, limitado. Pag natapos ang buhay mo sa mundo, may naghihintay sa iyo na buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Kaya di ba napakasarap isipin? Kaya kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at nandyan na sa pangangalaga ng Panginoon, kapatid, ito ang sinasabi niya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan.
Ibig sabihin, ikaw, ako, mayroon ng buhay na walang hanggan. At nasa ilalim ka rin ng proteksyon na ng Panginoon. Habang naririto ka sa ibabaw ng lupa, sabi, kailanman hindi sila mapapahamak. Nasa proteksyon ka ng Panginoon. Nasa pag-iingat ka ng Panginoon. Habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito, protected ka. Nasa proteksyon ka ng Panginoon. Ligtas ka sa araw-araw ng iyong buhay dahil nandiyan ang Panginoon. Hindi ka na mapapahamak. Hindi ka na mapapunta sa impyerno. Kundi, ikaw ay mayroon ng nakalaan na buhay na walang hanggan. At habang nabubuhay ka, ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Ang ibig sabihin, nasa pangangalaga ka ng Panginoon. Aalalayan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Pag ikaw ay nadadapa, ibabangon ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay nangihina at hindi mo na makalakad, bubuhatin ka ng Panginoon. Kasi ang Panginoon natin ay siyang totoong nagmamahal sa atin at nagmamalasakit sa atin. Kaya kapatid niya na nakikinig, ito ang mensahe na nais ko lang akong iparating sa bawat isa sa atin. Ang tunay na nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon, nakikinig sa kanyang dinig. Kilala ng Panginoon. Sumusunod sa mga utos ng Panginoon. At mayroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Kaya sana ang mensahe ito ay matanim sa ating mga puso. Ayon doon sa banal na kasulatan, yung assurance na sinasabi ng Panginoon sa unang Juan chapter 5 verse 11 to 12. Nasabi po doon, ay mababasa po natin, ito ang patutuo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanya, anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Tinitiyak na mga nasa pangangalaga ng Panginoon ay mayroon na nga po talagang buhay na walang hanggan. Kaya panatilihin natin si Kristo na siyang mangangalaga sa buhay natin. Huwag natin pahintulutan na mayroong iba pa na mangangalaga sa buhay natin. Ang Diyos lang, ang Panginoon lang, ang pahintulutan mo na siyang mangangalaga sa iyo. Mamumuna sa buhay mo. Gagabay sa buhay mo. Dahil yun ang pinakadadas na pagpapasya na ginawa mo sa buhay mo. Purihin ang Diyos. Kaya tayo po ay sure na sure. Kahit pa nga tayo mamatay, sabi pa ng Panginoon, sa John 11 verse 25 to 26, sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay. Sa John 11, 25 to 26, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Yan ang sabi ng Panginoon. Sure na sure. Kahit pamamatay ka sa buhay na ito, sa physical na ito, pakatandaan mo, muli kang mabubuhay. Kapag ikaw ay mulang mabubuhay, hindi ka na mamamatay kailanman. Yan ang buhay na walang hanggan na ibinahagi sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Manatili ka kapatid sa pangalaga ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. God bless you all. At sana may natutunan tayo ngayong araw na ito. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nabalik ko na po sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor, sa salita ng Diyos na iyong naibahagi sa amin sa araw na ito.